So, this is the first time na marami po ang minority. Meaning to say, hindi pa rin safe itong si Senator Soto. Hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa. Tama ang itong sinabi ni Senator Lacson na baka bukas o makalawa, ikaw na ang makudita. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at panibagong reaction video na naman ang ating ipapakita ngayon. Ito patungkol po dito kay Senator Lacson na tama ang itong sinabi ni Senator Lacson na baka bukas o makalawa, ikaw na ang makudita. Kasi po, kung atin pong iisipin, 9 against 15. Ang majority ngayon ay 9 members at yung ang minority ngayon ay 9 members. Ang majority is 15. So, this is the first time na marami po ang minority. Meaning to say, hindi pa rin safe itong si Senator Soto na pwedeng yung 15 na yan ay magkaroon po ng pagbabago ng isip nila at sasabihin, palitan na natin itong si Senator Soto kasi hindi na po maganda ang kanyang mga desisyon dito sa Senado. So, parang tama ang sinabi nitong ni Senator Lacson, pero sa totoo lang, no, may reaction ako dyan, may opinion ako dyan sa sinabi ni Senator Lacson. Okay, mamaya i-explain ko yan kasi ipapakita ko yung video na yan. Pangalawa nating pag-usapan ay humarap muli itong si Senator Estrada, no, na sa interview nitong si Pinky Webb at laging nabanggit dito ni Senator Estrada na ang alleged involvement niya sa flood control scandal ay lahat ng ito ay ganti, no? Kahit nga tayo nagsasabi ay malabo yan dahil si Senator Estrada, Senator Jinggoy ang nangunguna dito sa investigasyon at talagang ginigisa niya itong mga contractors tapos biglang babaliktad ang investigasyon doon sa House of Representatives. Si Jinggoy na yung sinasangkot nila, di ba? So parang off. Okay? So yun po ang ating itatalakay, no? At bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Okay, so without further ado, pakinggan natin itong si Senator Ping Lacson at tayo po'y magre-react dito, okay? Hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa. Manipis yung yan ang ini-emphasize niya. Manipis ang 15 against 9. Kaya ako, ma-advise ko sa iyo, Soto, huwag kang masyadong kampante sa kalagayan mo ngayon. Kasi baka biglang baliktad yan Ito rin ang ipapayo ko sa iyo, Senator Soto. Huwag kang magpa-control sa presidente ng Pilipinas at huwag kang magpa-control sa Senate, sa House Speaker ng House of Representatives. Kasi kayo dyan sa Senado, maganda na sana ang inyong reputasyon dyan. Tumaas nga ang inyong dyan marami ng taong bayan ang humahanga sa the way na mag-imbestiga ang Senado. Ako, kudos to Senator Chis Escudero na talagang gumaganda po ang reputasyon ng Senado. But nung pag-step down ito si Chis Escudero dahil nga I think this is very a bad move of the Senate. Kung sino man ang nagsimula dito na palitan itong si Chis Escudero, I think kasi kung i-analyze mo, sobrang bilis ng pangyayari
parang hindi talaga walang masyadong hindi masyadong pinag-isipan ang move na ito, napalitan itong si Chase. O, tingnan nyo ngayon. Ang daming mga inconsistency sa mga desisyon nila, di ba? Talagang makikita mo dito na ang majority at itong minority, meron talagang mga pagdidebate, hindi mga pag-uunawaan. And I know, normal yan. Pero come to think of this, bakit tatlo lang ang nagsasalita dyan sa majority? Si Soto, si Soto, si Mig Zubiri, at itong si Ping Lacson. 'Di ba? Nasaan na yung 15 members dyan? Bakit tiklop lang ang bibig ninyo dyan? Hindi man lang ninyo ipinagtanggol ang desisyon nitong si Soto. I am talking about here yung debate nila kay Bryce Hernandez. Oh. Dito naman sa kabila, ang dami. Bato, si Marcoleta, si Alan Peter Cayetano, Robin Padilla. Ang daming magsasalita dahil nga they are very devoted sa kanilang desisyon na minority kami. Ito yung desisyon namin dahil kasi ako marami nang humahanga doon sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta Ang ganda ng flow. Talagang patungo na tayo sa mastermind ng corruption Pero biglang naglaho na parang bula nung pinalitan si Chase Escudero. Totoo yan. Maraming taong bayang nadismaya. Patuloy. Man yung kinuko. No? Ba yung naka-record din, sino yung individual proponents noong mga insertions, noong mga amendments. Nang sa ganon, tukoy natin pagka may nangyaring problema doon sa proyekto, alam natin kung sino nag-insert, lalo na kung ghost. Kung ikaw ang nag-insert dyan, ikaw ang proponent ng amendment, dapat binantayan mo yan. Dahil meron kang shared responsibility para malaman na yung inamend mo, tuloy-tuloy, maayos yung implementation. Although wala kaming participation sa implementation, pero meron kaming oversight function, yung Senado, yung Kongreso. Sorry sir, last na po on my end. Sir, kung walang record, ibig sabihin possible for the proponent to just get away with it? Possible. Wala kang record Kaya nga moving forward, kailangan maging transparent all the way, every step of the way from the NEP. Yung NEP taken care of. Kasi sinabi na ni Secretary Pangandaman noong DBCC hearing na meron na silang hub, transparency hub, pero hanggang NEP lang. Kaya sinasuggest ko, isagad na natin hanggang sa kung pwede hanggang implementation na merong participation at least sa monitoring yung public. Diba? Sabi niya meron yon, and the public can even upload photos. Kung sa tingin nila hindi na updated yung photo na in-upload ng agency na nag-implement, pwede yung public mag-participate kasi open to the public na i-upload nila yung photo para ma-update yung mga status ng mga proyekto. So sa 2026 budget, gagawin niyo sir para clear na kung sino yung proponent? Kaya nga, pinapa-approve ko nga kasi ang timeline nila is 3 years. Ang sabi ko, baka pwedeng isian para sa 2026 or 2027, open na lahat. Wala nang room for ghost projects, wala nang room for substandard kasi nababantay ng public. Ginawa namin yun sa Yolanda Meron kaming yung naggawa kami, ginastusan ito ng UNDP at saka ng I think World Bank. Malaki yung gastos, yung empathy, transparency hub, yung why doon Yolanda Ipinamana namin to, iniwanan namin ito sa NEDA at that time. Kasi ang sakop lang noon, lahat ng projects, mga PAPs sa Yolanda Corridor. Nung binaba namin yung sa NEDA, gamitin nyo ito para buong Pilipinas, lahat ng infrastructure projects, livelihood, mahagip nyo, ito na yung hub, ito na yung lahat ng datos, pwede nyo ipasok dyan. Unfortunately, mukhang hindi na-sustain. Ewan ko kung nasaan na yun ngayon. Sayang yung perang ginastos ng United Nations Development Program and other mga international agencies. JICA yata nag-contribute doon. Walang gastos ang gobyerno nga ron naiputap namin Hindi naman ginamit, sayang. Okay, Ian and then Raymond. Hindi. Ian ba? Anim pa muna. Sir, pwede ba akong tumakas pwede na ako umuwi? mga 11:20, 11:30. Kasi meron akong 12 o'clock. Sige, sir. Sir, Familiar yung pwede na ako umuwi. Oo nga, sir. Di ba? Iniiwan naman na ako bigla dito. Hindi makarelate yung mga bata. Sige. Sir, pa-clarify lang po, yung 355 million o yung nakita ninyong insertion buo na 352? Yun ang inalam namin. Pero it's either
yung total 355 or isang item na 355. Opo. And then, kailan po yung pangangailangan na tanungin tungkol dito That's si Senator for 2025. Opo. Si Gaaya ng 2025. So, kailan po yung pangangailangan, sir, na tawagin Nagkaroon ng award May 2025. And then, so, kailan po yung pangangailangan na imbitahin si Senator Grace po para tanungin kung sinong nag-insert? Pag-uusapan namin ni Senate President at kung pwede mapakiusapan si Senator Grace po na mag-attend as a resource person, then gagawin namin. Pero how would she be treated, sir? As a former colleague. I think she also deserves the courtesy being a former colleague here in the Senate. Wala pa pong... Hindi naman para i-contempt at para ipakulong. Hindi maabot ko. Dapat ganyan sana rin ang House of Representatives. Pinatawag ngayon itong si Grace po para managot dito sa issue ng mga budget at sa mga insertions. Ngayon naman, imbitahin nyo dyan si Zaldico at si Tambaluslos sa House of Representatives. Di ba? Ganyan ba? Para hindi naman ini-invite yan si Martin Romualdez at si Zaldico para akusahan natin na mga magnanakaw kayo, kurakot kayo. Yun na kasi ang na-inject sa mga utak ng taong bayan na itong si Zaldico at si Martin Romualdez ay dapat pong managot, i-explain nila ang kanilang sarili for transparency for the Filipino people. Why? Kung nagtatanong kayo kung bakit, we are talking here about the people's money na marami po ang nawala. And responsibilidad ninyo yan bilang government officials. Diba? When you, ano tawag doon? Nung pumasok kayo bilang government official, kung ano man ang posisyon mo sa gobyerno, you are held accountable for the people's money. Hindi ibig sabihin na held accountable ka, ikaw na yung magnanakaw o ikaw na yung mananagot dito sa nawawalang pera. Hindi. I-explain mo ngayon sa taong bayan why did it happen, itong maraming mga ghost projects. Bakit maraming mga proyektong na substandard? So, hindi naman siguro mali na ipatawag natin yung Speaker of the House and itong si Zaldico, itong chairman ng kung ano-anong appropriations yan, na involved ang, hindi lang ito, we are not talking here of millions, we are talking here of billions of pesos na nawala. Now, kung mamaliitin mo ito, hindi dapat ito mamaliitin. Marami pong buhay ang nakasalalay dito sa pera na ito. Maraming Pilipino ang namamatay dahil walang pambayad sa hospital. Maraming taong nagugutom, namamatay kasi walang kain. Pero itong pera, itong nawawala sa bansang ito sana ang nagpabuhay sa kanila. Oh, meron dyan. Marami tayong mga Pilipino dyan namamatay sa kanilang sakit dahil wala silang yung sakit na pwede pang i-cure, pwede pang maisalba sa hospital, but nagde-decide na lang silang magpakamatay kasi wala silang pera. Oh, totoo yan, Tinatawanan natin yan, pero totoo yan. Maraming mga ganyan Maraming pamilya na wala na tayong panggastos dito. Nag-decide na lang sila na i-give up na lang nila ang kamag-anak nila kasi wala na Lubog na sila sa Pero itong pera ngayon na kinurakot ng mga government officials, kung itong mga perang ito, kung itinulong ito lahat ng mga nagkakasakit, ang dami sigurong naisalba na buhay. Sa totoo lang. Wag naman. Pero wala pa po kayong prior na pag-uusap or... Wala pa. Kasi kahapon lang namin na-discover yung 355 na wala sa NEP, wala sa House version. Kaya yan lang House of Representatives na nawagan ang taong bayan. Sundin nyo yung style ng Senado itong si Martin Romualdez na kung ikaw ay karapat-dapat na bigyan rin ng courtesy bilang House Speaker, irespeto ka. Pero kung pwede, humarap ka. Wag, Zaldico and House Speaker Martin Romualdez, wag kayong magtago. Humarap kayo sa taong bayan, magpa-interview kayo. Pumunta kayo sa hearing ng Tuwadcom, di ba? O kung anong mga com yan. Pumunta kayo. Be transparent of the Filipino people. Wag mong hayaan na meron kayong mga minions dyan na magtanggol sa inyo.
magpakalalaki kayo, Zaldico. Magpakalalaki ka, Martin Romualdez. Wag itong mga minions na Ridon, itong sino yung mga ipaharap nyo sa media, Abante. Wag, sir, magpakalalaki kayo. You have to face the music because ikaw ang pinakamalaking ranggo dyan sa House of Representatives. So, ikaw, managot ka. Clean up your mess dito sa nangyari sa House of Representatives. Hindi man direkta, let us say, merong mga congressman dyan na mga korap. Hindi ikaw ang gumagawa ng korupsyon, Martin Romualdez. But, ikaw, bilang leader dyan sa House of Representatives, magpakita ka at lower down your sobra na tayong taas lower down, i-level mo ang sarili mo sa taong bayan at magpaliwanag ka. If you think na naisahan ka sa mga kasamahan mo dyan sa corruption, be a leader. Sitahin mo. Alisin ang dapat alisin. Noong si Teves ay nasangkot dito sa issue ng pagkamatay ni Governor Ruel Digamo, na hindi pa hinatulan si Teves na guilty or not guilty, inalis nyo na bilang congressman dyan. Di ba? We are not talking here of corruption, pero inalis nyo na kaagad. Hindi nyo pinagbigyan si Teves na makapag-explain o makapag-defend sa kanyang sarili. Pero itong mga corrupt officials na very obvious na itong mga taong ito, wala akong kinakampihan doon sa kaso ni Teves at ni Governor, Out ako doon. Ang sa akin ba, ang fairness mo bilang House Speaker, kino-question ngayon ng taong bayan. Dahil kung hindi mo kaalyado pa, football ka agad, alis ka agad. Pero ito, marami kang mga kaalyado dyan involving the issue about this flood control. Wala kang ginagawa. Tiklop ang bibig mo. You are a failure. Pareha lang kayo ni Bongbong Marcos na matatawag nating irresponsible kayong pagka-leader. Hinayaan nyo itong corruption na ito na manganak ng manganak. And then, sir, how about former Secretary Bonoan? Ano po yung kanyang pananagutan dito? Kasi nakita niyo po, sabi niyo nga, kung i-connecta yung dots. Well, at the very least, kailangan mag-explain siya, na meron pala siyang ugnayan sa isang malaking kontratista. Bakit nagkamala napakaraming kontrata? At sa Bulacan pa lamang, flood control pa lamang, 2.195 billion na. Pero yun hindi niya yung dinisclosure So, may nakikita ba kayong intention to conceal the information? Ang nakikita ko lang, kasi paulit-ulit siyang isolated case yung napuntahan ni President Bongbong Marcos. Alam ko namang hindi isolated case yun. Di ba sabi ko nga, isolated case here, isolated case there, isolated cases everywhere. Ang hinihintay kong isolated case yung tama yung pagka-implementa. Naghahanap ako noon. Plano ko nga mag-offer ng 1-month pension Kung sino makapagpakita sa akin ng perfectly executed na flood control project anywhere in the Philippines. Kung meron, pag-iisipan ko hindi ko sigurado. Wala na, nasa Davao na yan. Hanapin mo na si Congressman Pulong Duterte. Yan ang pinaka-perfect na flood control. Sayang din yun 170. 190,000 din yun Pero willing akong isakripisyo yung isang buwan para makontento lang yung aking mata na meron palang perfectly executed flood control project na somewhere, lying somewhere. Sa ngayon, wala akong makita. Para kaya yung isolate... sa binanggit ni Bongbong Marcos na 5,500 flood control projects, ni isang perfect na flood control, wala pang nakita si Ping Lacson. Ay, nako. Di ko lang alam kung yung binanggit ni Bongbong Marcos na 5,500 flood control projects, kung kasama ba yan yung Davao na ipinagmayabang ni Congressman Pulong. Okay, hindi ko lang alam Isolated case, hindi yung isolated case. Kung meron man, baka isolated case yung maganda yung pagkagawa, yung perfect yung pagkagawa. Baka may mahanap kayo. Pagka media makakita, sige, automatic, bibigay ko na 190. Sir, baka may magkabol na gumawa ng... Kailangan original sa inyo, hindi yung tinuro lang sa inyo. Sir, kaya sir, natanong ko. On record. Opo, sir, kasi kaya Hindi, qualify ko, ulitin ko. Kailangan kayo mismo nakakita, hindi yung ibang tao. Naghahanap na pala. Sir, kasi nung nakaraang hearing, in-excuse lang siya on the reason na nag-resign na siya, pinaalis lang siya, walang tanong sa kanya. Yeah. So, he still remains as a resource person. So, parang ino-notify lang siya na kung pwede bumalik siya. Sir, isa na lang ako. Yung pong tinatawag na IAW, Engineering and Administrative Overhead, yung pondo supposedly to monitor the projects. Malaki yung 3.5.
3.5. Kinwestiyon ko na nung araw yan kasi dati yung 0.5 lang yan Opo, sir, pwede bang isa din ito sa source ng corruption na bulsa din nila to? Mahirap ang akusa, pero bakit ang laki? Kasi pag tiningnan mong yung budget ng public works, saksakan ng dami, 1 billion, kwentahin mo yung 3.5%. Kung monitoring lang, bakit pagkalaki? Especially, na meron na tayong existing na platform, di ba? Oo, may geotagging, yun na yung pag-monitor. Tapos hindi rin nila na-monitor. Saan napunta yung 3.5? Kung yung ghost project sa First District Engineering Office pa lamang, nalusutan sila. Nag-release sila ng cheque. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman